Buksan natin ang ating mga Bible sa Genesis chapter 7. Ito ay isang kasaysayan ng taong si Noe. At tignan natin sa salita ng Panginoon kung ano ang mabibigay sa ating leksyon ng Diyos para sa ating mga buhay ngayong gabi. Ang gagawin natin, maliban doon sa chapter 7 verse 1, pagkamat doon lang tayo talaga, ay babasahin natin yung background, chapter 6, verse 3, at lulundag tayo sa verses 5 to 8 upang maunawaan natin ang kasaysayan. Unahin muna natin ang chapter 7, verse 1. Ganito ang sabi. At sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong, sapagat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harap ko sa lahing ito. Chapter 6, verse 3, ganito ang sabi. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao, sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Verses 5 to 8, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa, at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Narungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Kaya't sinabi ng Panginoon, nilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, ang mga gumagapang at mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Ito po ay tumutukoy po sa invitation o paanyaya ng Diyos sa verse 1 ng chapter 7, pumasok kayo sa daong. Ang inutusan dito ng Panginoon ay napakalinaw na si Noe at 10 ng kanyang pamilya. Tayo manalangin. Panginoon, bigyan niyo kami ng katalinuhan, kaunawaan ng inyong mga salita ngayong gabi, at ipaunawa ninyo ang nais ninyong ihatid sa amin, lalo na po pagdating po sa kaligtasan. Panginoon, ay namin magtiwala sa aming sariling kaunawaan, kaya hinihingi namin ang tulong ng inyong banal na Espiritu na siyang magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan ng inyong mga salita. Sapagkat ang salita ninyo ay Espiritu at spiritual, maunawaan lamang sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Alam mo, kapag ang magulang ay nakatagpo ng pagkain, hindi niya kakalimutan ang kanyang anak. Baktos, yung pang-una niyang tatawagin para makakain. Kaya isang kahangalan din sa mga magulang na walang pakialam sa kaligtasan ng kanilang mga anak sa tiyak na kapahamakan. Kanya itong tatawagin at tuturuan. Dito sa ating binasa, ang Diyos ay tumatawag ng kanyang mga tao para sa kanya. Ang pagtawag ng Diyos ay makikita natin sa buong Biblia. Nakikita ito sa kanyang pagtawag sa mga taong kanyang kinalugdan na iligtas sa tiyak na kapahamakan at sa tiyak na kaligtasan. Ang kanyang pagtawag sa mga tao upang maligtas ay hindi nababatay sa kalagayan ng tao, kundi nababatay lamang sa kanyang sariling kalooban at nakaugat ito sa kanyang pag-ibig. Now, ang pagtawag ng Panginoon sa mga tao tungo sa kaligtasan, inilarawan niya ito sa Lumang Tipan. Iba't ibang pagtawag sa mga kahirapan, sa kagutuman, sa kahabag-habag na kalagayan, sa karamdaman, tinatawag niya upang sila ay pagalingin o bigyan ng kalunasan
at kaligtasan. At ito ay lumalarawan sa ating panahon ng Diyos din ay tumatawag sa atin tungo sa kaligtasan. At dito sa kasaysayang ito, si Noe ay inimbitahan o tinawag ng Panginoon. Ito'y larawan po ng kaligtasan na itinakda ng Diyos. Ganito ang sabi sa chapter 7 verse 1. At sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong, sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harap ko sa lahi ito. Now, alamin natin na ang konteksto ng kalagayan ito sa panahon ni Noe, puno na ang buong daigdig ng napakaraming tao. Punong-puno na ng tao sa buong daigdig. Ngunit, isa lamang ang pinili ng Panginoon na kanyang kinalugdan upang iligtas. At may pangakong Panginoon kay Noe na maging ang iyong sambahayan. Maliligtas din ang kanyang sambahayan kung si Noe ay tutugon sa panawagan at imbitasyon ng Panginoon. May nakatandang kapuotan sa buong daigdig sa panahong ito nung tawagin ng Panginoon si Noe. At ang kapuotan ito ay nilarawan sa pamamagitan ng baha. At ang Diyos ay nanawagan sa kanya, pumasok kayong mag-anak sa daong. Now, ang panawagang ito ng Diyos ay mayroong tatlong kahulugan sa atin. At nais ko bahagi ang pahiwatig na ito na kahulugan sa atin sa panawagang ito. Una, nanawagan ng Panginoon kay Noe para sa tiyak na kaligtasan sa bahang darating. Bakit po magkakaroon ng baha? Ganito ang sabi sa chapter 6 verse 3. Verse 5. Basahin natin. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa, at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Pansinin ninyo ang nakita ng Panginoon. Hindi ito nakita ni Moises na siya nag-obserba, kundi isinulat ni Moises kung ano yung nakita ng Diyos sa lahat ng tao sa buong daigdig. Tanging Diyos lang nakita niya. At ang sabi, ang nakita ng Diyos ay ang kasamaan ng tao sa lupa. Hanggang sa kanilang isipan, wala nang matuwid, kundi pawang masama. Ang ibig sabihin niya, hindi na naiisip ang Diyos, kundi pang sarili lamang. Kaya napakasama po ng kanilang isipan. At ang sabi, palagi na lamang masama. Nakita ng Diyos ang kasamaan ng tao sa lupa, bawat haka ng puso, palagi na lamang masama. Alam natin, pag walang Diyos, alam natin masama. At dahil dito, ang sabi sa verse 6, ikinalungkot ng Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Ikinalulungkot talaga ng Panginoon na ang disenyo ng Diyos sa mga tao ay sumamba sa Kanya, kumilala sa Kanya, magpasalamat sa Kanya, bagkos hindi nila sila pinasalamatan, kundi kanila pang pinaglingkuran ng mga gawa ng tao. Kaya ikinalungkot ng Panginoon na makita ang mga bagay nito. Kaya ano pong ginawa ng Panginoon sa kanyang kalungkutan? Verse 7. Kaya sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang, at ang mga ibon sa patawid, sapagat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Ano po nakita natin dito? Wala pong mintis. Lahat ng tao, lahat ng mahilinga, lahat ng nilikha ng Diyos, may buhay man o wala, ay nakatakda sa paghahatol sa pamamagitan ng baha. At ganoon din ang paglalarawan sa ating panahon. Na dahil ang tao rin ay pawang kasamaan ng ginagawa at napakarami pong kabuktutan sa ating panahon, mayroon din po nakatakda na hatol. At anong hatol na yan? Baha ba ng tubig? Hindi. Anong nakatakda? Baha ng apoy sa impyerno. Baha ng apoy sa impyerno.
Ikinalangkot ito ng Diyos. Kaya nagtakda ang Panginoon ng paghukom, kung tawagin yan, kapuotan ng Diyos. Bakit ganun na lamang ang Diyos? Bakit lahat? Kasama kaya si Noe rito? Natural. Kasama siya. Dahil ang sabi sa Romans 6:23, anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kamatayan. Ang Diyos ay matuwid. Siya ay hukom na makatarungan. Sino mang nagkakasala, talagang kanyang parusahan. At ang sino mang mayroong pagsisisi, kanya itong pagkatawanin. Makatarungan ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, ngunit ang Diyos ay isang makatarungang Diyos. Pero mapapansin natin sa verse 8, ganito ang sabi. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Actually, ang pagkakasabi dyan, biniyayaan ng Diyos si Noe. Bakit kaya biniyayaan ng Diyos si Noe? Dahil si Noe, sa lahat ng tao sa buong daigdig, yun lamang ang kinalugdan ng Diyos na kanyang iligtas. Dahil si Noe, bagamat siya isang makasalanan, mayroon siyang takot sa Diyos. Mayroon siyang pagmamahal sa Diyos. Mayroon siyang pagtatanim sa kanyang puso tungkol sa Diyos. Kung tawagin yan, matuwid sa paningin ng Diyos. Bagamat makasalanan din, pero yan ay matuwid. Hindi lahat ang kinalugdan ng Diyos, bagamat kanya itong nilikha. Bagdos, kinalungkot ng Diyos na mayroong mga taong ganito na kanyang binuhay, binigay niya ng buhay, binigay niya ng pagkain, binigay niya ng puno, binigay niya ng lahat ng kailangan ng tao. Alam nyo, totoo na una mo nang nilikha ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao bago siya naglikha ng tao. Dahil ang layunin ng Diyos, pagpalain ng tao upang kilalanin siya, sambahin siya. Pero nangyari, kinilala ng tao ang sarili at ang Diyos-Diyosan at hindi ang Diyos na totoo. Mayroon bang karapatan ng Diyos magparusa sa mga taong nagkakasala sa Kanya? Mayroon. Ngunit si Noe, tinalugdan ng Diyos. Dahil siya siyang matuwid. Tingnan niyo ang sabi sa 2 Pedro sa Bagong Tipan. Tingnan natin kung ano talagang pagkatao ni Noe. Pagkatao ni Noe sa 2 Pedro, chapter 2, verse 5, ganito ang sabi. At kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran. Kasama ng 7 iba pa noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. Kita niyo ba? Nakita niyo ang picture dito? Ang mga tao noon, ang saya nila sa kanilang buhay, sa kanilang kalagayan. Pero hindi nila alam, may dumarating na baha. Tulad ng sa tsunami. Tulad sa Tacloban. Hindi nila alam na gano'n ang mangyayari sa kanila. Akalain nilang napakalayo ng dagat. Itong panahon ni Noah, ang bundok, andun ang arka. Pero ang dagat ay lumakpas pa sa kabundukan. Imposible yun sa isipan ng tao. Imposible mangyari. Pero, posible, pagdating sa Diyos, kapag ang Diyos ay napuno dahil sa kasalanan. Pero, mabiyaya ang Diyos sapagkat siya ay tumatawag ng tao ayon sa kanyang kalooban. At itong si Noe, isang taong matuwid. At anong ginagawa ng mga tao nun? Hindi ko lang sinabi dito. Pero sabi, punong-puno ng kasamaan, ang laman ng kanilang puso't isipan ay palagi na lamang masama. Kapag ang tao walang iniisip tungkol sa Diyos, yan ay isang masama. Tingnan nyo ang sabi kay Mateo. Si Mateo ang nagsulat nito, anong kalagayan ng mga tao noon? Bakit ito ay hinatulan ng Diyos sa pamagitan ng baha? Matthew 24, verse 37 to 39. Mateo 24, versikulo 37 hanggang 39. Ganito po ang sabi, itong kalagayan ng mga tao noon sa panahon ni Noe. Kung paanong sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Paano dumating din yung baha noon, ganon din ang pagdating ng anak ng tao sa ating panahon.
Sapagkat kung paano sa mga araw na yon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at ang nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao o pagdating ni Jesus Christ. Anong papansin natin dito? Tinangay silang lahat, pero walang sinabing pagsisisi, walang sinabing tumawag sila sa Diyos, walang sinabi na sila'y sumampalataya sa Diyos, pero ang kanilang puso'y nadimgan, sobrang nasa kasabahan, kahit Diyos hindi na mabanggit sa kanilang isipan. Kaya nga, matuwid ang Diyos. At nanawagan ng Panginoon sa time na yon. At ginamit niya sinong ginamit niya noon? Si Noah. Ginamit niya na tawagin ang mga tao na sumampalataya kay sa Diyos. Gagawa ko ng daong ayon sa utos at kalooban ng Diyos. At sino mang sasakay dun sa daong ay maliligtas sa tiyak na baha. Pero walang naniwala. At yung alok na yon, yung invitation na yon, yung panawagan na yon, na nangyari sa lumang tipan na hanggang ngayon, ipinapahayag ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga ngaral, sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Naka-extend pa rin ang invitation na ito para sa lahat. Walang sino mang hindi nakarinig ng Ebanghelyo sa panahon ni Noah, dahil ang Ebanghelyo para sa lahat. Pero, isa lang ang tumugon. Bakit kaya? Dahil isa lang ang pinagpala ng Panginoon. Kaya ang kaligtasan po, hindi batay sa husay mo, o ganda ng tao, pagkarelyosong tao, kundi nababatay sa kalooban lamang ng Diyos, kung sino ang kanyang kalugdan. At ang kanyang kinalugdan, ay siyempre yung mga taong kumahanap sa Diyos. So, ang unang panawagan, nagpapakahulugan po sa atin ng tiyak na kaligtasan sa bahang darating o sa pagkahatol o kapuotan ng Diyos. At isa lang ang tumugon. Ikalawa, nagpapahiwatig din ito sa atin ngayon, ang panawagan ng Diyos ay para sa paghakbang ng pananampalataya. Si Noe, naniwala siya sa Diyos. Naniwala siya. Inanyayahan siya ng Panginoon na pumasok doon sa daong. Anong ginawa ni Noe? Humakbang. Yung kanyang paniniwala ay buong puso niyang sinunod na ito ay kalooban ng Diyos. Genesis chapter 7 verse 1 again, ang sabi, at sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong sambahayan ay sumakay sa daong sapagkat nakita ko ikaw lamang ang matuwid sa harap ko sa lahing ito. So, ang panyaya ng Diyos na naririnig natin, nangangailangan ito ng pananampalataya o pananampalatayang humahakbang. Kahit sabihin natin, baliktarin ang mundo, naniniwala kayo tungkol sa Diyos, naniniwala kayo ng Diyos na niligtas, kung hindi nyo inihakbang ang inyong pananampalataya, walang mangyayari sa inyo. Dito si Noah. Nung sinabi ng Diyos, sa verse 7, kaya sinabi ng Panginoon, lilipunin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, ang mga gumagapang, at etc. Sinabi ng Panginoon kay Noe, verse 14, gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gopher, gumawa ka ng mga silid sa daong, lahat ng detalye, sinabi ni Noe, ay sinabi ng Diyos kay Noe, at tinupad lahat ni Noe. Ang sinabi ng Diyos, walang kulang. Tignan niyo ang sabi sa Hebreo 11. Hebreo 11, pinapaliwanag dito, may akda ng Hebreo kung paanong sumunod si Noe sa panawagan ng Diyos. Si Noe hindi lang basta naniniwala. Marami sa atin ngayon, naniniwala ako sa Diyos. Naniniwala ako na kailangan tayo maligtas. Pero hindi pa panahon, marami akong problema ngayon eh. Marami pa akong alalahanin. Hindi yung pananampalataya. Yan ay pagmamataas sa sarili na ikaw may kontrol ng iyong buhay at may panahon para humakbang. Pero si Noe, nung marinig niya ang sinabi ng Diyos, ganito ang sabi sa chapter 11, verse 7 ng Hebrew.
Hebreo 11:7. Sa pananampalataya, unang talagang pananampalataya, sa pananampalataya si Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahiyan. Sa pamamagitan nito, ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katwiran ayon sa pananampalataya. Nung marinig ni Noe ang sinabi ng Diyos, lilipulin ko sa pamagitan ng baha ang daigdig na ito. Aba si Noe, naniwala siya. At sinabi ng Panginoon, gumawa ka ng arka, at ginawa ni Noe ang lahat ng ito. Dahil ang nasa isip niya, sino? Hindi lang kanyang sarili, kundi ang kanyang pamilya. Kanyang pamilya. At ano nangyari? Noong gumagawa na sila nitong arka, hinatulan niya ang sanlibutan. Ang sabi dito sa verse 7, sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan. Hindi judgment, no? Hinatulan, kundi hinatulan niya na ang lahat ng gawa ng sanlibutan hindi makatutulong sa kanya para maligtas sa tiyak na puot na baha ng Diyos. Kaya sabi niya, wala akong pakialam sa sanlibutan. Ang pakialam ko lamang ay sundin ang kalooban ng Diyos upang ako'y maligtas sampu ng aking sambahiyan. Na hanggat hindi nyo hinatulan sa sanlibutan ay hadlang sa ating spiritual na relasyon sa Diyos, mamahalin yung sanlibutan. At yun ang magiging hadlang na sana ikaw ay makasampalataya, makasunod, pati mga anak mo, pamilya mo, hindi mo kailangan talaga madadala dahil mahal mo ang sanlibutan. Dahil mahal mo ang sanlibutan, mamahalin din ng mga anak mo ang sanlibutan. At walang maliligtas. Alam nyo, in time na ito, naniniwala ko na kahit sa ating panahon, kahit gaano kasama ang tao, kahit na siya ay kriminal, sabihin natin, abusaya pa siya kung gaano kasama. Pag kayo nagkita, at mayroon kang pangangailangan, alam niyo, tutulungan ka pa rin niya, di ba? Yan ang buhay ng tao. At naniniwala ko sa time na ito ni Noe, naniniwala ko rito na may mga taong tumulong sa kanya. Sa pagtayo o sa pagbuo nitong daong. Sa pagputo lamang ng kahoy, napakaraming kahoy ang kailangan niya dahil napakalaking barko ito. Daong kung tawagin. Napakalaki ito. At naniniwala ko maraming taong tumulong. Maraming taong naawa sa kanila. Yun sa akin lang. Pero ni isa sa kanila walang pumasok. Naniniwala sila na ito'y makapagliligtas ng buhay kung mayroong baha. Pero wala silang pananampalatayang humahakbang. Ganun ba ang pananampalataya natin? We believe God, but we don't obey God. Sayang po yung paniniwala na yan. Pero si Noe, hinakbang niya ang kanyang pananampalataya. Si Noe ay naligtas sa biyaya. Biyaya ng Diyos yun, di ba? Biyaya ng Diyos yun. Na ng panawagan, na siya turuan, na gawin ang lahat ng bagay na ito, na siya pumasok doon, yun ay biyaya. At dahil sa kanyang pananampalataya, saan siya naligtas? Naligtas siya sa tiyak na baha. Kaya ganun din sa ating panahon. Ang kaligtasan ay biyaya, hindi natin pinagtatrabahoan. Binibigyan tayo ng panampalataya ng Diyos upang tanggapin ang kaligtasan yon. Yung ating panampalataya nagmula, hindi mula sa atin, kundi kaloob ng Diyos bilang kamay para tanggapin natin ang kanyang pangakong kaligtasan. Tingnan niyo sabi sa Efesos 2, 8 hanggang 9. Ganito ang sabi. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Biyaya ng Diyos yun. Hindi tayo ang nagliligtas sa ating sarili, kundi biyaya ng Diyos. Sa biyaya kayo'y naligtas. Sa ano? Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang isang totoong naligtas, hindi niya pinagmamalaki yung kanyang mga nagawa, kundi ang kanyang pinagmamalaki sa biyaya ng Panginoon. Tinawag niya ako.
ililigtas ako ng Panginoon. Now, alam natin, na sa pamamagitan ng panampalataya ni Noe sa Diyos, naligtas siya sa puot ng Diyos. Naligtas siya sa baha. At ano ang ginamit ng Diyos na kaligtasan ni Noe sa baha? Ang daong. Ang daong. Na sa ating panahon din naman, tayo naliligtas sa puot ng Diyos, ang impyerno, sa pamamagitan ni Kristo. Sa lumang tipan, yung daong na yon, yun ay lumalarawan kay Jesucristo. Yung daong na yon, na ipinagawa ng Diyos, walang ibang daong sa panahon yon. Nag-iisang daong lang yung sinabi ng Panginoon kay Noe na yan ang inyong gawin. Walang ibang daong. Ano mang daong na ginagawa ng tao, hindi ito makapagliligtas sa inyo. Mawawasak yun sa baha. Tanging daong na yon. At ngayon din sa ating panahon, walang ibang tagapagligtas, hindi si Muhammad, hindi si Allah, hindi sino-sino mga Diyos, mga Buddha. Wala. Ang sabi sa Acts 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas, kundi sa pamamagitan ng pangalan nila ni Jesucristo lang. Kay Jesucristo lang. Kaya nga, ang sino nang di sumampalataya kay Jesucristo, anong sabi ng Juan 3:33? Ganito po ang sabi. Itong sabi ni Jesus Christ kay Nicodemus na walang ibang tagapagligtas maliban kay Kristo. At ang sabi niya sa Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi nakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Mananatili pa rin ang puot ng Diyos. Kaya ano pong ipiniwatig ng panawagan ng Diyos? Invitation. Ito'y isang uri ng invitation ng Panginoon sa atin. Hindi kayo pupunta rito dahil sa gusto nila. Pumunta ka rito dahil yun ay gawa ng Diyos sa atin. Sinanawagan dahil sa tiyak na kaligtasan sa puot. Ikalawa, sinanawagan para sa paghakbang ng pananampalataya. At ikatlo, pahiwatig sa ating text, ang panawagan ng Diyos ay para sa kaligtasan, hindi lamang ng iyong sarili, kundi ng iyong pamilya. Again, Genesis 7:1, at sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harap ko sa lahing ito. Hindi sinabi ng banal na kasulatan na ang mga anak at ang asawa ni Noe ay matuwid. Ikaw lamang, ang sabi, kay Noah lamang, matuwid siya. Kaya isinama ng Panginoon ang pamilya ni Noah. Kanyang asawa, kanyang mga anak, at ang kanyang mga mga manugang. Yun ang kailangan Yun ang panawagan ng Diyos para maligtas din ang ating buong sambahayan. Sinabi ng Diyos, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Ito ang hangarin ng Diyos na maligtas ang ating buong sambahayan. May kasaysayan sa banal na kasulatan sa mga gawa. Isa siyang sundalo, bantay kulungan, at nakulong doon si Pablo kasama si Silas. Sila ay ng mga nakatali ang kamay at ang leeg nila sa garote at ipaan nila. Dahil sila ay kinulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sila ay ginagamit ng Diyos na panawagan ang mga tao na sila ay sumampalataya sa Ebanghelyo. Pero pinakulong sila. Wala sila magawa, nilatigo sila, puro sila mga latay sa latigo. Dumudugo ang kanilang katawan habang sila ay nakakulong. Umawit sila ng papuri sa Diyos. At nung pagkaawit nila, yung boses nila ng punong-puno ng panampalataya at pagmamahal sa Diyos, nakarating doon sa luklukan ng Diyos na parang amoy ng isang adobong baboy na napakasarap sa kanilang
kanyang pangamoy. Napakasarap sa kanyang pandinig. Parang awit ni nanay. Tayo sanggol pa. At tinignan ng Panginoon ang kanyang mga tao, ang kanyang mga mensahero. Ang ginawa ng Panginoon, pinakalagan niya ang kanyang mensahero sa kanilang kadena. Nalaglag lahat. Nabuksan ang lahat ng kadena. Pati mga rayas sa kulungan bumagsak. Ang mga pader bumagsak. Kaya nagulat yung bantay pinto. Ang kanyang gagawin lamang ay patay ng kanyang sarili dahil yun ang batas ng Romano na kapag nakawala ang iyong mga binantayang mga bilanggo, una kang mamamatay. Kung akala nitong bantay bilanggong ito, wala na yung mga bilanggo dahil madilim mo lang ilaw, bumagsak ang lahat, kinuha niya kanyang espada at magsasaksak sa sarili. Pero sabi ni Pablo, huwag mong saktan na yung sarili. Nandito kami, hindi kami umalis. Lahat ng bilanggo umalis. At nakita ng bantay pinto na ito, ng bilangguan na ito, hindi karaniwang gawa. Ito'y paraan ng Diyos upang tawagin ang kanyang pansin. Siya ay tumakbo kay Pablo at kay Silas at siya'y nagpatira pa. Anong dapat kong gawin upang ko'y maligtas? Yan ang sinabi niya. At anong ginawa ni Pablo? Nangaral. Sapagkat yun ang paraan ng Diyos. Kung sino yung ililigtas niya, makarinig ng pangangaral. At pagkatapos, noong siya makarinig, nakita nila Pablo at ni Silas na itong tao ito ay talagang totoong sumampalataya at naligtas. At ano yung nangyari pagkatapos? Wala siyang katigil-tigil sa pag-anyaya kay Pablo. Pablo, samahan mo ako sa bahay ko. Samahan mo ako sa aming sambahian. May mga anak din ako na pareho kami ng paniniwala. Akala namin, ligtas na kami sa ganitong kalagayan. May pera, may ganito, lahat ng bagay. Akala namin, ito na ang buhay. Pablo, utang na loob. Samahan mo kami. Samahan mo ako sa aking sambahayan. Nabasahin natin, tayo nito. Acts chapter 16, verse 30. Nang sila'y mailabas, ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. The same invitation. Yung panawagan ng Panginoon kay Noe, libo-libong taon na ang nakalipas, yung pa rin invitation na pinaabot sa gwadyang ito at ito rin ang invitation sa atin. Kaya, noong siya ay sumampalataya, wala sinabi dyan, nakiusap siya, pero anong gagawin ng gwadyang yun? Naramdaman niya sa isang bagong nilalang na, mga anak niya, mga magulang niya, mga kamag-anak niya na doon sa bahay, hindi mga ligtas, walang alam kay Kristo. Nakiusap. At pagkatapos sa 32, ang sabi dito, ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at lahat ng nasa kanyang bahay. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga sugat at agad siyang binautisman pati ang buo niyang sambahayan. Pati buong sambahayan naligtas. Bakit? Ay itong naligtas tulad kay Noah, nung siya'y maligtas, nung siya ay bigyan ng panawagan ng Panginoon, hindi niya kailangang mahiwalay ang kanyang pamilya. Kinausap niya lahat sa loob ng 120 taon. 120 years. Nangaral si Noah sa mga tao kasama ang kanyang anak. At nakumbinsin niya ang kanyang pamilya, bagamat walang sinabi na sila'y naligtas din. Pero nakumbinsin. At kanilang hinatulan ng sanlibutan. Ang sanlibutan ay hadlang tungo sa totoong kaligtasan. Ang pangako ng Diyos, isa lang sa pamilya, lalo't mga magulang, naligtas. Hindi mo iiwanan ang anak mo. Kapag nakakita ka ng pagkain, hindi mo maaaring talikuran ang anak mo. Uunahin mong tawagin mo lang yung mga anak bago ka kakain, di ba? Kaya isang kamangmangan sa mga magulang na makatagpo ng kaligtasan at pababayaan niya ang kanyang mga anak na mapahamak sa kanilang kasalanan. Now, sa Biblia po, ang Diyos ay nagsasalita sa lahat ng mga magulang. Ang mga magulang ay mayroong napakataas na katungkulan para sa kanyang sambahayan.
Ang pinakamahalagang katungkulan ng mga magulang, hindi para pag-aralin sila ng matataas na grado, bagamat kailangan, pero hindi lang una. Hindi layunin ng Panginoon ng mga magulang kanilang pagdusahan o paghirapan na ang mga anak nila makapag-abroad, kumita, yumaman, bumantog. Hindi yan ang unang katungkulan ng mga magulang. Ang unang katungkulan ng mga magulang ay dalhin ang kanilang mga anak sa paanan ni Kristo upang sila ay maligtas. Nasaan ang mga anak niyo? Bakit hanggang ngayon hindi niyo pa sinasama? Naniniwala ba kayo tulad kay Noah? Hindi ang sabi sa Proverbs chapter 22 verse 6. Proverbs 22 verse 6. Ito yung katungkulan nating mga magulang sa ating mga anak. Ang sabi rito, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang nakalan. At kapag tumanda na siya, hindi niya ito tatalikuran. Nakita niyo ba? Sanayin daw ninyo ang inyong mga anak sa daan na dapat niyang nakalan. Kung kayo mayroong pangarap sa inyong anak, tuturuan mo siya. Anak, kailangan maging doktor ka. Tuturuan mo na siya, maaga pa lang. Papakita mo na yung atay ng baka, gano'n, di ba? At hindi nakakalimutan yun hanggang sa paglaki niya. Kaya nagiging ambisyon niya, nakakarating siya. Pero ang turo itong sulatan, hindi yun ang sinasabi. Kundi, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Saan ba dapat siyang lumakad? Lumakad siya sa kalooban ng Diyos, makilala si Kristo hanggang siya'y maligtas sa kanyang batang kaisipan. 1 year old, 8 months old, hanggang sa paglaki niya, sanayin mo. Sanayin, hindi sinabing turuan. Sanayin. Kaiba yung pagsasanay. Sanayin sa daan niyang dapat lakaran. Ano nakikita niyo sa inyong mga anak ngayon? Ano nakikita natin sa ating mga anak? Sino ba naniniwala sa ating pananampalataya? Hindi. Sino ba ay behave kapag pinagsasabihan natin? Kamaingay. Sumusunod ba sila? Hindi. Bakit? Sinanay mo siya na siya ang masunod, imbis na ikaw masunod. Sinanay mo yung ganun eh. Anong katuloy natin? Ayaw kasi ni Shera. Ayaw ni Shera eh. Sabihin ko sa inyo, at hindi mo patigil yan. Ayaw niya, God eh. Ginawa ko na lahat, pinilipit ko na yung braso, binalian ko na ng binti, ayaw pa rin. Imposible yun. Paslit. Ikaw luluhod sa kanila. Tapos asahan mo, pagdating ng panahon, pagtanda nila, luluhod ka talaga kung anong gusto nila. Kaya ang tanong ko sa inyo, bakit ganyan ugali ang anak mo? Sila ba'y sinanay mo nung sila malulit pa? No. Tapos ngayon, bubugbugin natin mga anak natin dahil masama, hindi sumusunod sa atin. Paano mo sa sinanay? Ang pagpapalaki po ng anak upang lumakad sa kalooban ng Diyos, pagsasanay. Pag mali ginawa niya, sabihin mo, mali yan anak. Yan. Hindi tama yan ha. Pag ginawa mo pa uli yan, papaluin kita ha. Pag ginawa uli, ngayon na kasi sinabi ko na sa'yo mali yan, papaluin kita. Tapa. Pero hindi, talaga, tiksak mo na talaga. Bugin na. Wala ka pang tinuturo, bugin mo na. Hindi na alam kung ano yung kasalanan niya. Dahil hindi mo sinanay. Na kung gusto mo mga anak nyo pumunta sa sementeryo, pumunta sa ospital, o di kay kulungan, huwag nyo sanayin, pabayaan nyo lang lumaki yan sa gusto nila. At nakakitya kayo. Magkakaroon kayo ng mga anak, mga barumbado, mga suwain, mga lumalaban sa magulang, lumalaban sa iyong panampalataya dahil hindi mo sinanay nung balik pa. Yun po ang ating katungkulan, mga kapatid. Ang Diyos ay nag-aanyaya.
nag-iimbita ang Diyos, pumasok ka sa daong, kasama ang buong sambahayan. Responsibilidad ng magulang ang masama ang kanilang mga anak sa daong. Sino ang daong? Si Kristo. Si Kristo. So ano pong hamon para sa atin ngayong gabi, mga kapatid? Ang tanong ko, paano tayo tumutugon sa panawagan ng Diyos? Ito ba binibigyan natin ng laga? O sabi, narinig ko na yan. Naku, parang hindi yan eh. Ito ba binibigyan natin ng halaga? Nakikita ba natin ang ibubunga ng pag-disobey doon sa invitation ng Panginoon? Saan ka pupunta? Ang sabi ng Panginoon, naglatag ako ng buhay at kamatayan. Sundin niyo ang buhay. Ang panawagan ng Diyos ay buhay, pero itong gusto natin. Tsaka na yan, ikot tayo. Pinahalagaan ba natin ang bawat salita ng Diyos? Nakasalalay dito ang buhay ng ating mga anak. Nakasalalay din ang buhay mo rito. Tanda ng panawagan ng Diyos, hindi sinabing, Noah, ipasok mo muna ang pamilya mo sa daong. Ang sabi ng Diyos, Noah, pumasok ka sa daong. Bago ang iyong mga anak. Magulang ang dapat magkaroon ng tamang relasyon kay Kristo. Nang sa ganun, susunod na lamang ang iyong sambahayan. Magkaroon muna tayo ng totoong pagbabago bago natin hanapan ng pagbabago ang ating kamag-anakan. Tayo naghahanap ng pagbabago, kabaitan at ugali ng ating kapwa. Gayong sarili mo, wala ka pang pagsuko kay Kristo. Kailangan mo lang ikaw. Nang sa ganun, kaya mo na silang sanayin sa buhay mong bago kay Kristo. Tanggapin mo ang panyayang ito ng Panginoon ng buong paniniwala, panampalataya at ihakbang mo ang iyong panampalataya. Nais ba natin maligtas ang ating sambahayan? Unahin natin ating sarili, magkaroon tayo ng tamang relasyon kay Kristo. Ang Diyos ay nananawagan sa iyo ngayon. Sa iyo ngayon. At ang iyong pagtugon, nakasalalay ang buhay ng iyong pamilya. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na patuloy at walang humpay na nananawagan sa amin na ituon namin ang aming pandinig at unawa sa inyong mga salita upang makilala ka namin. Sapagkat sinabi niyo sa inyong banal na kasulatan, ang makilala ka na isang Diyos at buhay at totoo at si Kristo na inyong sinugo na siyang mamatay sa krus ay isang buhay na walang hanggan. O Panginoon, tulungan niyo kami na magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Upang sa ganon, kasunod po ang aming pamilya na sila'y akay namin sanayin tungo sa daan ng inyong pong katwiran kay Kristo. O Panginoon, gamitin niyo po ang mga salita niyo ngayong gabi kung paano itong ginamit niyo kay Noah na makapangyarihan. Ginamit niyo sa isang bantay sa bilangguan. O Lord, gamitin niyo rin ito sa amin na ito po'y magkaroon ng buhay, bunga sa aming buhay. In Jesus' name.